Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo makapag-English. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Yun ay o ito ay binuksan ko. It was turned on by me. Yun ay o ito ay pinatay ko. It was turned off by me. Okay? Sumunod, yun ay o ito ay binuksan ni Mario. It was opened by Mario. Yun ay o ito ay isinarado ni Mario. It was closed by Mario. Sumunod, yun ay o ito ay ipinakita nila. It was shown by them. Yun ay o ito ay itinago nila. It was hidden by them. Sumunod, yun ay o ito ay inangkat nina Mario at Luigi. It was imported by Mario and Luigi. Yun ay o ito ay iniluwas nina Mario at Luigi. It was exported by Mario and Luigi. Yun ay o ito ay inilaglag niya. Tapos yung niya po ay babae. It was dropped by her. Ngayon, subukan naman po natin ay lalaki. Yun ay o ito ay dinampot niya. It was picked by him. Sumunod, yun ay o kaya ito ay tinaasan nila. It was increased by them. Yun ay o ito ay binawasan nila. It was reduced by them. Sumunod, yun ay o ito ay pinadala ko. It was sent by me. Yun ay o ito ay tinanggap ko. It was received by me. Sumunod, yun ay o ito ay itinulak nila. It was pushed by them. Sumunod, yun ay o ito ay hinila nila. It was pulled by them. Sumunod, yun ay o ito ay ginastos namin. It was spent by us. Subukan naman po natin itong natin. Yun ay o ito ay inipon natin. It was saved by us. Sumunod, yun ay o ito ay binili ni Mario. It was bought by Mario. Sumunod, yun ay o ito ay ibinenta ni Mario. It was sold by Mario. Sumunod, yun ay o ito ay hiniram niya. Tapos yung niya ay babae. It was borrowed by her. Ngayon, subukan po natin yung niya ay lalaki naman.
Yun ay o ito ay ipinahiram niya. It was lent by him. Sumunod, yun ay o ito ay itinuro ni Mario. It was taught by Mario. Sumunod, yun ay o ito ay natutunan ni Mario. It was learned by Mario. Bali po, ang itinuturo ko sa inyo ay para mabigyan po ng diin yung ating pinag-uusapan na ginawan po yung ating pinag-uusapan ng aksyon. Ginawan ng aksyon na kung saan ay para maituro nyo po kung sino yung gumawa ng aksyon sa ating pinag-uusapan, gagamitan po natin ng by. Okay? Na ang ibig sabihin lang po niyan, tayo po ay gumagawa ng sentence na naka-passive voice. Okay? Anong klaseng passive voice yung ginagawa nating sentence? Naka-past tense po. Okay? Kaya sinabi ko namang past tense, yung passive voice natin, kasi gumamit tayo ng was. Na ang ibig po sabihin ng was, ay itong ating ginagawang sentence ay nangyari sa nakaraan. Kaya pag sinabi kong ito ay binuksan ko, tapos in English nyo bilang it was turned on by me, ibig sabihin, binuksan ko yung device noong panahon na iyon, hindi ngayon, noong panahon na iyon. Yan ang tulong ng was na linking verb po natin. Tapos ito pong it na tinagalog po natin bilang yun o ito, yan yung ating pinag-uusapan. Yan yung binibigyan natin ng diin na ginawa ng aksyon. Okay? At yung aksyon naman na sinasabi natin ay itong simula binuksan hanggang dito sa natutunan. Yan yung mga aksyon na pwede nyong gamitin para masabi kung anong aksyon ang ginamit dito sa ating pinag-uusapan na it, na sa Tagalog ay yun o ito. Okay po? Na dapat po yung action po natin na Tagalog, dapat pag in English nyo po yan ay ipoporma nyo sa past participle para maging tama. Kasi ang kailangan po ng passive voice ay yung verb po natin o yung action na salita ay i-spelling nyo o ipoporma nyo sa past participle para tama po yung paggamit nyo ng batas ng passive voice. Okay? Tapos, itinuturo ko na rin po sa inyo dito yung opposite verbs. Kung mapapansin nyo. Tingnan nyo ito. Yung isa, ipinakita. Anong kabaliktaran ng ipinakita? Itinago. Yan yung sinasabi kong opposite verbs. Okay? Yung kabaliktaran noong aksyon. Kung ang gusto nyong gamitin ay inangkat, imported. Ano bang kabaliktaran ng inangkat? Iniluwas. Di ba? Na sa English naman ay exported. So marami po kayong matututunan dito sa ating leksyon ngayon. Na pinakamainam po ay tandaan nyo po lahat po itong opposite verbs natin at tandaan nyo na rin po kung paano sila i-forma o i-spelling ng naka-past participle para makabuo po kayo ng passive voice na naka-past tense. Okay? At ngayon po, ito pong ni at nina kapag in English po yan ay by. Pero ginagamit lang po ang ni at nina kapag nagbigay po kayo ng partikular na pangalan katulad po ng Mario o Mario and Luigi. Dalawang pangalan na partikular. Pero pagdating po sa niya, ko, nila, natin, namin, dapat po wala pong Tagalog na katumbas yung by. Okay? So, tatandaan nyo rin po kapag in English na po natin yung ating ginagawang English sentence, gamit po itong ating leksyon. Tapos, gusto nyo pong ituro kung sino yung gumawa ng aksyon na nakaapekto sa ating pinag-uusapan, gagamitin nyo po itong by na panturo. Okay po? So, sana makikipag-aralan ng maigi itong ating leksyon kasi kung mapapansin nyo, ito po ay gamit na gamit. Okay po? Maraming salamat po.